you get to choose what you want to eat kesa sa wala kang choice kaya ayun na lang yung kakainin mo, ayun na yung nakahanda. Sobrang blessed ka na. So, Bentelog, di ba? Bentelog ni Marin Uli. Almusala ni Marin Uli. Ha? Shabu-shabu. Oh, Pak, dyan na siya dumadaan, kabog. Kabog. Dito ka na dumadaan. Oh, ang ganda niyang tignan. Excited na ako sa tindahan ni Mama. Asus. Anong? Actually, torta. Oh, torta kami ngayon. Di niya kami uuriin. Karling. So, gulat kayo, no? Kala nyo talaga nag-stop, no? Nagkakamali kayo, sana wag na talaga. Pero nag-stop siya. Today lang naman, mga nakabana kayo naman. Makamaya, kinabahan kayo kasi ako kakabahan din ako. Pero ayun, ngayon lang talaga mga nakabana, mag-stop ang gawa na ng bahay for today. Ang dami namang nangyayari. Hi mga kabana! Si Mother Nat Malumel and welcome back sa aking YouTube channel! So ayan, for today's video, magandang umaga sa inyong lahat. So, medyo walang masyadong mga nangangampanya today dahil umulan. So, hindi ko lang paano sila nangangampanya. Pero ayan, medyo maulan ngayon and that's the reason kung bakit hindi na muna pinapasok yung mga manggagawa. So, stop muna tayo ng paggawa for today lang naman. Kasi syempre, gustuin man nating matapos yung nagbabahay, magkaroon tayo ng progress everyday. Hindi natin siya pwedeng isagawa. Gawa nga ng syempre, isipin din natin yung kaligtasan ng mga manggagawa. And as for them naman, kinausap ko naman sila na sabi ko, wag po muna today kasi nga, delikado. Ang lakas kasi ng ulan talaga kanina. So, I had to tell them na hindi muna tuloy ang gawa. And ang mangyayari kasi, maghahalo ng semento, buhangin, and bukod sa wala na semento, wala na rin buhangin, konti na lang, ay hindi sila makakapaghalo ng gusto kasi nga umuulan. So sabi ko, ano na lang muna natin para hindi talaga ma-compromise yung work for today. Anyways, Kagawad Ismael! Ang kalilimutan, ating ilakihanan ang sangkuriang kabataan. Ating SK Chairman, Jeffrey Nieto, Rizal Tisnoyo. Si Jeffrey Liachon, taga dyan yan. Yung pinagkwento namin ni Papa kahapon sa national natin. Anyways, ayun, as I was saying, mga nakabana, wala muna tayong work for today. Pero i-update ko kayo kasi meron kaming mga plano ni Mama na gawin muna dito sa nakbabahay. Mamaya, lalabas sila, si Mama at Papa. And tatanungin natin sila kung anong bet nilang mangyari dito. Kasi syempre, more than anything, sa kanila talaga yung pakinggan natin. Kasi yun talaga yung gusto ko, diba? Pero dito muna tayo sa tindahan. Sa tindahan, imagine ko kasi pag magkaroon tayo ng budget, kasi pinag-iipunan ko pa eh. Pero ang bala ko dito ay grills, tapos maglagay din ng roll-up. So yon, isa yon. Pero nakikita ko rin yung grills, tapos may sliding windows. Naisip ko kasi nakita ko yung mga tindahan eh, kasi tumitingin din ako. Syempre, si Mama minsan nag-ano siya sa akin, na ganito maganda na kung ganyan, ganito. And ay nakita talaga ni Mama is yung may roll up. Kaya ako gustong magkaroon ng grillings dito kasi wala ako palagi sa bahay. So, hindi ko maano yung, for example, pag magkaroon ng tindahan si Mama, hindi ko sure kung mababatayan ko sila palagi. So, kailangan may maghaharang dito para safe pa rin sila. Kasi kung magiging open wide to, mahirap na kasi parehong matanda. So, need talaga natin syempre yung safety muna nila bago ang lahat. Tapos,
yon, it's either roll up or sliding window. Pero, ang hindi magbabago is yung grillings. Ngayon, pasensya na ha, manghihisa sa inyo ng mga advice, ng mga pieces of advice. Kasi gusto ko sana yung grillings na ipapagawa dito, is itar na dito sa nakbabahay, dito sa may gate. Ayan, dito. Pakita natin. Ayan. Kung makikita yung sumisilip din si Roger. Gusto si Vale. Hi! Wait lang ha. Wait ko si Mama. Diyan ka lang. So, gusto ko sana maging ganito siya. Yung pinaka-grills ni Mama. Kagaya ng dito sa may door. Para kahit paano, meron pa rin tayong motive. And, secondly, after dun sa tindahan, syempre mga nakbaba, nakasabay ng paglalagay natin ng grill sa tindahan ni Mama is, ay meron pa pala, may isa pa pala akong concern dito pala sa tindahan. Kasi, para makatipid and para maging maganda at matibay, gusto ko sana na maglagay muna ng ilang patong ng hollow blocks dito. So kahit mga isa or dalawa, tatlo, kasi in that case, makakatipid tayo sa grillings kasi hindi ganun kalaki yung space na pupunan ng ating grillings. Plus, matibay, dagdag tibay yung ilang patong ng hollow blocks. Ang worry ko lang kasi, yung mga bata na bibili kasi dito pa lang, mataas na. So, for example, kung dito natin, baka yung ibang batang bibili, hindi na makabili. And, kung mas mataas pa, pagod. Rapunzel atake si Ma'am. Ayun. So, ano kayang mas maganda doon? Pinag-iisipan ko pa kung ilang patong ng hollow blocks at saka yung types of grills na gagamitin natin. Kung steel bars ba, may sinabi si Papa eh. Yung maliliit na solid na bakal. Or itutulan natin sa gate natin dito sa nakbabahay. And another nun, kasi kasabay na paglalagay ng grillings dito, ito na yung sasabihin ko dapat doon. Kasabay na paglalagay ng grillings dito, another factor pa na pinag-iisipan, na pinag-ipunan natin, na sa awa ng Diyos ay mapunan natin agad, is yung gate sa maliit na pinto at saka yung gate dun sa may car park. Kasi, tara punta tayo. Kasi mga nakabanak, if you come to think, kung may isip nyo lang, kasi alam ko may isip nyo to eh, paano tayo magbukas ang tindahan kung open yung pintuan na ito? So, it's either gagawa na tayo ng pinto dito para separate yung pintuan ng papuntang loob talaga at saka papuntang tindahan ni Mama, or maglagay na tayo ng gate dito tsaka dito sa maliit. Ayan. Maglagay na tayo ng gate dyan at saka dito sa car park natin ng gate para makapagtinda na si Mama. So, hindi nyo makita, no? Medyo dumilim. So, kasi, hindi tayo makapagpatay ng tindahan kung open to. Kasi mahirap, kasi open din to. So, kailangan talaga nating makapag-decision agad. And yun yung wino-working ko din when it comes to budget financially. Kasi, ayun, hindi talaga natin siya mapunan. Kasi gusto ko na magawa yung tindahan ni Mama. Ayun talaga yung vision ko ngayon, maayos yung tindahan, and then kasi yung pinaka plano talaga natin first is water, second is tindahan, third is unti-unti na sa loob. Kasi pag may tindahan na tayo, makakapag-regenerate yung source of income natin. So yung pagbibili ko ng mga basic needs namin dito, baka pwede na sa tindahan makapag-ipon ako para sa loob, mga tiles, mga gamit, kasi marami din kailangan pang gamit muna dito na need. So, ayun. And sa mga nagtatanong naman kung bakit nakalabas yung tubo, tara. So, ayan, sa mga nagtatanong naman, mga nakbabanak, about sa bakit nakalabas yung tubo and bakit hindi natin sinunod yung pinaka-original plan. Kasi mga nakabanak, yung pinaka-blueprint natin, or actually wala man tayong blueprint talaga at all, yung pinaka-plano ng bahay, yung pinaka-paper basis natin is hindi ginagrant sa atin. Kasi gusto ko sana kuhain yun para maging basis. Kaso hindi may bigay sa atin nung dati nating engineer. So, ayun, hinatay ko rin yun, pero as of now, hanggang ngayon wala pa rin. So, hindi ko naman sila antayin pa na kasi ang tagal ko nang inaano nun,
ilang taon na ako, halos almost year na akong umista pero hindi pa rin ginagrant sa atin. Kaya I had to do it on my own. Kaya sabi ko, since bulok na din naman na yung metro, palitan na lang talaga siya. And ayun, actually mga nagbabanak, marami din nagsasabi na bakal na lang daw ipagtakip din sa may kanal, ganyan. Pinag-iisipan ko pa rin mga nagbabanak kasi syempre, maraming factors. Unang-una budget. Since bakal siya, tapos welding. Meron din ako nakita steel bars na lang. Kaso, pili ko, hindi siya applicable kasi baka kunin lang kung bakal. So, ano pa tayo? Torn pa tayo sa decision natin when it comes sa covering ng ating mga kanal. So, pasensya naman ang pamana kasi itong vlog na to, more on talk ako kasi I am discussing about the plans natin dito sa nakbabahay. And ayun, sana kung meron kayong mga suggestions, mga pieces of advice, huwag naman sana violent reactions. Magkasundo tayo sa comment section kasi ako nagbabasa naman ako. And inaano ko kung ano yung pinaka-best namin, kinukonsult ko kay Papa, and tinitingnan ko yung bawat factors para, kasi ito, desisyon natin, pinapaunti-unti ko, pero at least, pinipilit ko maging pulido para yung steps ng nagbabahay, tuloy-tuloy, and at the same time, wala tayong magiging problema pagdating ng panahon. So, ayan, as I was saying, yung tubo, hindi pa yan naka-cover, nakalabas yan, kasi nga, kung sa bago siyang line, is, sabi ni Papa, matatakpan naman daw yan pag nilagyan na ng tiles. So, ayan. Itong mga tiles na ito, mga nagbabanak, bigay ni Mother Queen. So, thank you so much again, Mother Queen, for this. Ito yung surprise sa akin ni Mother Queen last year pa ata. O this year lang. Hindi ko na maalala kasi. Pero ito, feeling ko, baka dito ko na lang gamitin sa nagbabahay. Ay, dito sa tindahan ni Mama para kahit paano. Dahil sa tindahan ni Mama. Kasi hindi rin naman tukasya dun sa loob. So, magkakaiba ng kulay. Kaya feeling ko sa akin ito dito eh. Iba yan kasi Bawat araw sila'y ating maaasahan, magtulong sa kapwa, sila'y nagkahanda. Matawan ko, matanda, ay ngipin ko wala. Si Mama. Dito sa ating barangay, na ang tunay natin kailangan. Next day. Lahat may pag-asa. Anyways, paano ka ba na kayo? Etong mga tiles na to, dito na lang iaalis sa tindahan ni Mama para sakto siya at lahat malalagyan talaga. So, ayun yung pino-point out ko na matatakpan din naman kasi yun yung advice sa akin ni Papa. Kasi, syempre, nung kinakapit nila yan, todo tanong ako kay Papa na nakalabas yung linya natin ng tubig, hindi ba magandang tignan? Sabi niya, don't worry kasi ayun, matatakpan naman daw siya. And, I'm trusting Papa naman kasi matagal siya sa industriya. Doon na lang kami lumaki naman. So, dito naman, ang plano naman natin dito, since nakalabas yan, I am thinking about putting greens dyan. So, feeling ko, ayusin ko yan, papapalitadahan ko siya, and lalagay na lang tayo ng halaman. Diba? Kasi mas magandang tingnan kung tindahan tapos may halaman dito sa gilid. Para hindi siya pangit tignan and at the same time, nakadagdag decorations pa siya. Diba? So, ano pa ba yung concerns nila? At yung mga concerns ko rin para kahit paano mailatag ko sa inyo. So, ayun, lalagyan ng tiles dito sa tindahan. Kung kaya baka lagyan na rin ng tiles yung kwarto nila, Mama. So, let us see sa mga susunod na araw. Pero, ayun. Sa loob naman, medyo hindi muna tayo mag-discuss sa loob kasi baka sa ibang ano na lang para meron pa tayong mga next uploads, diba? So, ayun. Maraming motor. And then, maraming salamat sa mga nakabanak natin na nagbibigay ng kanilang mga
suggestions. Kasi kahit pa paano nagkakaroon ako ng basis, nagkakaroon ako ng mga dapat, mga factors, ganyan. So, ayun, ang pinaka-goal naman natin next is yung greetings dito sa tindahan ni Mama. And pangalawa is yung gate, kung sakali, or yung pinto dito sa tindahan. And pangatlo is yung business ni Mama. So, maraming bet na, so actually si Mama, ang gusto niya lang talaga sari-sari store, ganyan. Pero ako kasi more than that, gusto ko kahit paano maging tuloy-tuloy. So nag-iisip ako ng iba pang pwedeng itinda bukod sa maging wholesaler si Mama. Gusto ko kahit paano bentelog, di ba? Ang bentelog ni Maring Kuli. Kaya almusal ni Maring Kuli. Di ba? Maraming pwedeng dito. Basta iaan natin sa mga future na decisions natin. I-share ko rin naman yan sa inyo. Pero sa ngayon, ako muna. Para kahit pa paano ay One, two, three. Yan. So ikaw pa, ano gusto mo maging business dito? Ha? Shabu-shabu kasi. Ano pa? Bukod sa sari-sari store pa, anong sa tingin mo pwede nating pagkakataan dito? Iyaw-iyaw. Iyaw-iyaw, pwede rin. Bentelo. Yun, bentelos. Diba? Sa bigasan. Bigasan, oh. Paano kayo magandang greetings dito? Same na lang dito? Or... Ganun, di abang. Uy, Bo, maano mo yan? Ay, ganun dalawa. Tsaka, I'm planning na, magpalagay nilang CCTV dito. Pag may gate na, may tindala si Mama, para kahit paano, mamonitor natin ng very well. Diba? So, ayan, yun lang naman. Ikaw, Ma, ano gusto mong itinda dito bilang ikaw ay magtitinda? Yung sari-sari store, wholesale at saka retailer. Ayun, Ma! Ready ka na ba sa pag-aayos ng iyong tindahan? Ready na. Gusto ko na nga para makapagsimula na. Diba? Ano mo mga gusto mong itinda dito, Ma? Marami. Sari-sari, tapos mag-wholesaler tayo. Marami tayong pwedeng subukang itinda dito. Diba? Para hindi ka na rin mahirapan, lalong-lalo na sa yung mga pagbabudget tsaka yung bayarin. Lalo na't nagme-maintenance kami. Yes, makakatulong. Tinda-tinda. Grabe. Halay ko naman. Aga-aga naman. Anyways, ayan, excited na rin ako. Pero ayun, marami pang dapat gawin dito. Pero alam mo yun, marami pang dapat gawin. Malayo pa, pero malayo. Natawa. Yan, malayo-layo na kami sa dati. Compare sa tindahan dati ni Mama, Diyos ko, daming eksena na basta binabaha, tapos maliit lang, as in, hindi na magkasya si Mama dun sa loob ng tindahan. Ngayon, malaki na yung tindahan. Kaya, masasabi namin na sobrang blessed kami. And, maayos yung kalusugan nila. I mean, meron silang medication, diba? Nagagawa natin gusto. So, dun pa lang, that's more than enough. Kaya sobrang nagpapasalamat din ako sa taas kasi wala, di niya tayo pinapabayaan. And ayun, we should always be thankful kasi minsan yung hinahangad natin is hinahangad natin na malaki. Minsan din natin nakikita, merong binibigay si Lord na mas malaki pa pala. So, yung health ng family mo, yung makakain na 3 beses sa isang araw, it's more than enough, guys. Kasi maraming hindi nakakain, maraming nag-struggle when it comes sa pagbabudget. Pero if you are eating 3 times a day, if may nahihigaan ka, alam mo yun, sounds cliche. Kasi lagi natin sinasabi na, maraming bagay na napupunto, pero come to think, nasa pang-araw-araw, yung pangangailangan mo palang mahirap na. Maraming taong wala sa posisyon mo. So ngayon, if nakakain ka talaga ng
ilang beses. You get to choose what you want to eat kesa sa wala kang choice kaya ayun na lang yung kakainin mo, ayun na yung nakahanda. Sobrang blessed ka na. So, ayun, maraming salamat sa inyo. Totoo po yun, maging thankful tayo kung ano po yung dumarating sa ating mga big blessing, malaki man yan, maliit. Pagpasalamat natin. So, ayun, thank you so much. And, ayan, excited na ako sa tindahan. Picture time apart. 1, 2.